Okay, good evening, good afternoon, good morning, whatever. Pero kulop didi. Adila ko school. Okay, minute klase na yan na. Karauton ta na. Okay. Topic, Physics for Engineers, Chapter 7. Periodic oscillations and waves. Yan, okay. I think nasa number, ano na bang number ako? Ito, number 7. Ito, number 7. Number 7, when a body of unknown mass, marin tanong na yun, usang nga object, waray di kita marami timbang, naka-connectar ko no, usang nga spring, pwede tan drawingon. Adiyat spring. Tapos, nga may force constant ang spring, di ba? K ito hiya, di ba? Maharno kita ito. 120 Newton per meter. So, it is found. So, nakitaan, o nasabtan, nga ang vibration ito nga spring, of course, kaya naka-attach man niya, may the frequency nga 6 Hz. So, it's 6 Hz, that is 6 cycle per second. Hertz itiya. It's Hz. Di ba? Palagi, it's Hz. Hindi ni Hertz. Iba tiya, iba. Okay? So, question, letter A, find the, masayo ni pagkita ko lang ni. This is a direct substitution, pambutang talat mga value. K is 120 Newton per meter. Let's try writing the values. K is, ano tiyagin hatag, 120 Newton per meter. Huwag kayong mag-alala. Madali pa to, madali. Very easy. Ano pang binigay? Yung hertz, frequency, F. So, frequency, that is 6 pala, 6. Sorry, 6 hertz. So, i-spell na natin yung 6 hertz. Anong ibig sabihin nito? This is 6 cycle per second. Yun yung meaning ng hertz. Hertz. Abbreviated siya kasi yung spelling talaga niyan, I think is H-E-R-T-Z. Yan. Kasi yung meaning niya is yung cycle per second. In honor of the scientist, ewan ko yung pangalan niya, basta sigurado ko, hertz yung apelyido niya. Anyway, stop with the crap. Okay. Find the period. So, ano yung period? Period is T, yung time. T, malaking T yun, period. Period of the motion. So, I think this is just a direct substitution. Unahin muna natin yung letter A. Of course, yung A kasi would be madali. Okay, tingnan natin yung mga equation natin. Sir, di ka nakakamemorya lagi, sir, kaya di ba amo nga ni open formula kita, kaya bisa ni sir, di rin nakakamemorya nga mga formula. Okay la ito, bisan di ka nakakamemorya formula, kay open formula man. Okay, added answer. T is just the inverse of your F. Kasasayon man lang yan ito, sir. Kaya mo nga ni, dapat ka mulat nag-survey niya, akong lahin ni, patay oras. At least, dapat akin solve, di ba? Pakitang gilas man lito ni sir. Ay, naring nga sa. Okay. So, F is 1 over T. So, F is 1 over T. So, T is 1 over F. So, let's substitute 1 all over 6 Hertz. 6 cycle per second. So, yung second, pupunta yan sa taas. So, therefore, that would be 1 over 6 or 33.33 divided by 2. So, that is, ikwenta mo na lang. 1 divided by 6. That is 0.16. 0.167. 0.167 seconds per cycle. Pero actually, understood na ito na that is 1 cycle. So, the answer is 0.167 in 3 significant figures. Okay, letter B. Ano yung hinahanap natin sa letter B? Sa letrang B, baboy. Hindi. Letter B is ito pala, the angular frequency. So, omega siya, omega. So, yung frequency is F,
Yung angular frequency is omega, yung parang W. Okay? So, 2 pi f lang siya. So, very easy. Ay, ikaw sir, kamagsahan man sa ating binsosolve. Okay lang ito. Okay, di makin mag-aram. Diretso malakin eh. So, your angular frequency is 2 pi f. O, i-double check muna natin. Baka sir, nagkakamali ka ng formula. O, ito siya. O, ito siya. 2 pi f. So, it's just a direct substitution. 2 pi f. 2 pi. Tapos, yung f mo is 6 Hertz. So, i-replace natin ng 6 cycle per second. Yung 2 pi, that is rad per cycle yan. Yung radian mo per cycle. So, parang conversion kasi yan. So, magiging unit mo is radian per second. So, yun na yung tinatawag natin na angular frequency. Ilang radian or ilang ikot na siya sa bawat second. Yun yung sabi. Or in terms of wave, so nakakailang balik na ng wave siya per second. So yun siya. Okay, let's compute. 2 pi times 6, that would be 12 pi or 37.7 cycles or radian pala, radian. 37.7 radian per second. So that is the angular frequency. So, din W ha, para siyang W. Omega siya, omega. Next, ano ba yung letter C? Oh, maganda to. Isasama ko to sa quiz, sigurado. Kaya lang, buenas kung makukuha nyo. Kasi naka-jumble. The mass of the body. So, the mass of the body, that is M. So, mass of the body, basically wala, that is sa taas. Nandito na tayo sa simple harmonic motion. So, yung spring natin, as long na yung acceleration niya ay, or yung force niya, kasi yung force mo, depende yan sa acceleration. As long as your force mo is directly proportional to x, nandito yan siya ha, yun yung ibig sabihin na simple harmonic motion. So, yun yung pinakasimple na model ng oscillation. Yung simple harmonic motion. So, just expect na yung ibibigay ko, simple harmonic motion kasi hindi man ako pupunta dun sa complicated kasi hahaba na yung time. So, dito lang tayo, simple harmonic motion. If you want the mass, dito tayo. Dito, itong equation na to, substitution talaga, no? W is square root of K all over M. So, dinerive na to, nandun sa yung derivation to. Huwag na tayong mag-derive. Sundin na lang natin. So, W is K over square root of K over M. So, omega is the square root of K all over M. So, W squared is equal to K all over M or M is equal to K all over omega squared. So, palitan natin yung omega ng 2 pi f. So, K is equal to, sir, substitute na lang. Sige yan, kikaroyag ko. Tikang guda katikangan. Kaya kung magsayop ako didi, at least direct magsasayop didi. Diba? May takong purpose para hindi diretso ko tikang-katikangan. So, that is a 2 pi f tapos naka-squared ka. So, i-substitute na natin. Yung k is 120. So, tingnan natin yung unit ng, yung unit niya. Newton is kilogram meter per second squared per meter. Yun yung Newton per meter. Tapos, i-divide natin ng 2 pi. So, of course, naka-squared to, naka-squared to. Kasi nilabas natin. Yung f natin is 6. So, 6 squared, 6.00 squared. F, yung unit na nito nalalabas is radian per second squared. Kasi yung radian, usually, is it understood also? Parang, so, radian squared per second squared. Pero yung radian, parang tinatanggal lang siya. Kasi, given that yung unit nito is radians per second. Okay? So, tanggal tayo dito ng meter. Second squared. 2 pi, radian. Dapat kasi mas 2.
Newton per meter. Kilogram meters per second squared. Yun, nagkamali ako. So, second squared, cancel. So, yung unit na matitira is kilogram. That will give us confidence na tama yung pinaggagawa natin. O, ako na lang. Sige. But ako, yun yung advice ko sa inyo. Para makasure kayo na tama yung pinaggagawa nyo, minsan, tingnan nyo rin yung, or most of the time, kung may oras, kasi alam ko naman yung problem dito is, yung oras kasi masyado kayong nagdadali. O, magdadali ka mo, tapos, guti ay lang out iyo score, gabay niyo, usa-usaw na magsayon, tapos siguradoon niyo nga tama iyo answer. Diba? At least, 30 ado ka oras, makanapulo ka mo, danay, okay na iya. O, pwede pa niyo 15, diba? Sige ka mo pag dinagmiton, tapos mangarong ito yung answer, so maray gamit. So that is a 0.0844 in 3 significant figures, kilograms. So kung kayo kuya grams, diba? So that would be 84.4 grams is the answer. Okay? So thank you guys for listening. This one is simple. Thank you.